Alam nyo, may isang malaking tanong na umiikot ngayon tungkol sa mga plano ni Vice President Sara Duterte. Kasi, di ba, ang akala nating lahat, ang target niya, 2028. Pero, paano kung mali pala yung taon na tinitignan natin? Yan ang alamin natin base sa isang analysis. Okay, dito tayo magsimula. Ito yung pinaka-puzzle na sinusubukan nating buuin. For almost 2 years, parang naglalaro ng taguan si VP Sara pagdating sa mga plano niya. Bakit kaya, no? Okay, tingnan natin to. Unang ebidensya, November 2023. Napakalinaw ng sinabi niya, hindi daw ambisyon, lalo na ang pagkatapangulo. Tandaan niya yung statement na yan, ha? Pero, teka lang, fast forward ng ilang buwan, biglang iba na ang tono. From walang ambisyon to seriously considering. O, di ba? Dito na nagsisimula yung medyo nakakalitong part. Anong nagbago? Itong dalawang magkasalungat na pahayag na to ang pinakasentro ng pag-aaral na to. So anong ibig sabihin ng lahat ng to? Bakit pa bago-bago? Sabi sa analysis, hindi to basta-basta lang na, alam mo yon, nalilito siya. May uroon daw mas malalim na pattern dito. At yan ang unang clue na kailangan nating suriin. Tingnan nyo tong timeline na to. 2023, matinding hindi. Pagdating ng 2025, biglang pinag-iisipan. Tapos biglang balik sa hindi pa desidido. Para siyang siso, di ba? Ayon sa pinagbabatayan nating analysis, itong pattern mismo, itong paurong sulong, yan daw mismo ang unang palatandaan. So, paano natin i-interpret yung pattern na yun? Sabi sa analysis, may 3 posibleng dahilan. Una, baka talagang litong-lito lang siya. Pangalawa, baka diskarte lang to para manatiling bukas sa mga pinto. O pangatlo, at ito yung pinupunto ng analysis, baka sinasadya niya to. Baka nagsisinungaling siya. Pathological lying, yan yung terminong ginamit sa analysis. Ang punto rito, hindi raw to simpleng paggalito. Isa raw itong kalkuladong diskarte para pagtakpan yung totoong ahenda. Kasi habang busy ang lahat sa tanong na, tatakbo ba siya o hindi, may iba palang plano na tahimik na gumugulong. At dito na ngayon papasok yung ikalawang clue. Kasi kung pabago-bago yung sinasabi niya tungkol sa eleksyon, may isang topic kung saan hindi lang consistent yung message niya, kundi palakas pa siya ng palakas. Tingnan nyo ang pagkakaiba. Grabe. Sa kaliwa, puro pagkaalinlangan tungkol sa 2028. Pero sa kanan, pag succession na ang pinag-usapan, napakatibay ng mga salita. Handa, tungkulin sa konstitusyon. Walang duda sa kahandaan ko. Yung kontra sa tono, sobrang linaw. At itong pagiging matatag niya, naging sobrang bilis. Sa loob lang ng 3 araw, noong November 2025, yung dating pag-iwas, naging buong-buo ng pag-amin ng kahandaan. Para sa analysis, hindi ito basta pagbabago ng isip, ito ay escalation. At nangyari raw ito kasabay mismo ng mga panawagan na mag-resign na ang Pangulo. Dito na natin nakikita kung paano yung mga hiwa-hiwalay na piraso ay nagiging isang malaking estratehiya. Ang tawag daw dito sa analysis ay paglikha ng krisis habang pinapanatili yung plausible deniability. Ibig sabihin, kaya mong itanggi. Ito yung perfect example niyan. Kapag may sumisigaw ng Marcos resign sa mga rally na nandun siya, yan ang sagot niya. Hindi niya sinabi, pero hindi niya rin sinaway. Parang hinayaan lang niya, nagbigay siya ng espasyo para doon. At sabi sa analysis, hindi ito isang isolated na pangyayari, parang may orchestration. Kasi yung partido ng tatay niya nananawagan ng resignation. Sa mga rally niya, may mga sumisigaw ng Marcos resign. Tapos siya mismo may mga parinig tungkol sa kakayahan ng Pangulo. So pag pinagsama-samahin mo, iisa lang yung mensahe, iisa lang yung direksyon. At syempre, napansin to ng Malacanang. Ayon sa source, mismo ang administrasyon ang kumilala at nagsabi na itong mga galaw na to ay isang klase ng political destabilization. So bakit nga ba ayon dito sa analysis, mas maganda ang landas ng succession para sa kanya kumpara sa isang normal na eleksyon? Okay, para malinaw, inilatag ng source yung 2 posibleng plano. Ang Plan A daw, yung preferred, ay ang succession. Pag-upo sa pwesto ng hindi dumadaan sa eleksyon. Ang Plan B, na backup lang, ay yung pagtakbo sa 2028 kung sakaling di gumana ang Plan A. At dito, sobrang linaw kung bakit. Pag tinignan mo siya from a purely strategic point of view, grabe yung advantage ng Plan A. I mean, isipin nyo, magiging presidente ka agad, wala nang nakakapagod na kampanya, hawak mo na lahat ng kapangyarihan. Versus
Yung plan B na sobrang hirap at hindi pa sigurado. Sabi sa analysis, ito yung mas madali, mas sureball na daan papuntang Malacanang. Dito na tayo sa huling bahagi. Ano ba ang mas malaking ibig sabihin nito para sa demokrasya natin? Anong mangyayari kung yung mismong mga patakaran ng demokrasya ay ginagamit para sirain yung diwa nito? Etong statement na to, ayon sa analysis, eto raw yung tell. Eto yung palatandaan. Yung paggamit ng mga salitang kung may bansa pa tayong matatawag, ang tawag daw diyan ay language of catastrophizing. Lumilikha ka ng pakiramdam na may paparating na krisis para ma-justify yung mga extraordinary measures tulad ng sapilitang succession. So, sa huli, dalawa yung posibleng senaryo. Una, baka yung nangyayari ay isang lehitimong proseso lang talaga. Pero yung pangalawa, ayon sa analysis, ay isang pagmamanipula. Legal siya sa papel, pero yung intention, hindi. Ang nakakatakot, sa labas, halos magkamukha silang dalawa. Kaya iiwan tayo ng analysis na to sa isang napakalaking tanong. Itong mga nangyayari ba na nakikita natin, ito ba'y bahagi lang ng isang normal, gumaganang demokrasya o nilalaro lang ba ang sistema? Isang tanong na kailangan nating lahat pag-isipan.